tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Mga kaibigan, dahil hinarang ng YouTube ang monetization ng channel na ito, lumipat kami sa aming bagong channel na Pilipinas News Network. Makikita ang link sa pin comment sa ibaba, pakisubscribe at samahan ninyo kami roon. Maraming salamat sa inyong suporta. Isang matinding sakuna ang gumimbal sa bulubunduking rehiyon sa kahabaan ng hangganan ng Nepal at Tibet nitong huling bahagi ng Agosto 2026. Ang orihinal na inakalang karaniwang bigla ang pagbaha dulot lamang ng malalakas na pag-ulan ay nagdulot pala ng napakalawak at matinding pagkawasak sa mga pamayanan sa magkabilang panig ng hangganan. Sa isang iglap, ang tahimik na mga lambak sa paanan ng Himalayas ay niyanig ng dambuhalang ragasa ng putik, yelo at naglalakihang mga bato. Agad na kumilos ang mga pangkat ng agarang pagtugon upang maghanap ng mga posibleng nakaligtas sa gitna ng makapal na banlik at mga gumuhong estruktura. Kasabay nito, nakatutok din ang mga pandaigdigang siyentipiko sa agham pangdaigdig na nagsuri sa mga larawang kuha ng satellite upang matukoy ang tunay na pinagmulan ng pagbaha. Sinikap nilang maunawaan kung anong hindi pangkaraniwang mekanismo ang nagbunsod sa biglaang dilubyong ito kahit walang naitalang matinding pag-ulan sa mga lugar sa ibabang bahagi ng ilog. Nagsimula ang trahedya sa kahabaan ng mga ilog ng Botecoshi at Trishuli noong huling bahagi ng Agosto 2026, kung saan ang biglaang pagragasa ay lumikha ng isang krisis na makataong tumawid sa hangganan. Malubhang naapektuhan ang mga distrito ng Rasuwa, Nuwakot at Dading sa Nepal, gayon din ang Girong Port sa Tibet Autonomous Region ng China. Ang bilis at lakas ng delubyo ay nagdulot ng malawakang pagkabahala dahil halos walang sapat na babala ang mga naninirahan sa mabababang lambak. Batay sa mga kumpirmadong ulat mula sa Ministry of Foreign Affairs ng Nepal at mga pandaigdigang ahensiya sa pagsubaybay noong Agosto 27 hanggang 28, 2026, umabot na sa 359 hanggang halos 360 katao ang kumpirmadong nasawi. Ang mga labi ng mga biktima ay narecover sa kahabaan ng mga pampang ng ilog sa Nepal at sa mga kalapit na lugar sa Tibet. Patuloy ang matinding dalamhati ng bawat pamilyang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa biglaang pagragasa ng mapaminsalang baha. Nananatiling napakalaki ng bilang ng mga nawawala na umaabot pa sa mahigit 1,300 katao sa kabuuan. Kabilang dito ang 596 na dayuhang turista at mga relihiyosong deboto o peregrino mula sa 33 bansa tulad ng India, United States, United Kingdom, Australia at Canada. Naabutan sila ng rumaragasang agos habang nasa mga kilalang rutang panglakbay sa kabundukan at mga puok ng peregrinasyon sa kahabaan ng hangganan. Kabilang sa mga pinakamatinding sinalanta ang mga pamayanan sa paligid ng Langtang National Park sa mga distrito ng Rasuwa, Nuwakot at Dading sa Nepal, gayon din ang mga komunidad sa paligid ng Langtang Lirong. Ang mga bayan sa kahabaan ng Trishuli River tulad ng Shaprubesi, Timure, Betrawati at Kolportar ay dumanas ng halos ganap na pagkawasak dahil sa kapal ng bumabang banlik. Maraming residente ang nawalan ng tirahan at kabuhayan sa loob lamang ng ilang minuto nang humampas ang rumaragasang pader ng putik. Ang dambuhalang ragasa ng material mula sa kabundukan ay inilarawan ng mga saksi at eksperto na parang basang simento dahil sa lapot, bigat at bilis nito. Umabot sa taas na katumbas ng ilang palapag ng gusali ang kapal ng banlik at mga tipak ng bato na tuluyang nagbaon sa ilang gusaling may maraming palapag hanggang sa ikalawang palapag. Dahil dito, ang dating masisiglang pamayanan sa kabundukan ay naging mistulang malawak at maputik na kaparangan na halos hindi na makilala ng mga nakaligtas. Napakalaki ng naging pinsala sa lokal na ekonomiya at turismo, partikular sa bayan ng Shaprubesi, na kilalang pangunahing panimulang lugar para sa sikat na paglalakbay sa Langtang. Ang mga gusali, hotel, tuluyang pangturista, tindahan at pampublikong infrastruktura ay nawalis ng napakalakas na agos habang ang iba naman ay tuluyang nabaon sa ilalim ng makapal na latak. Maging ang Timur na nagsisilbing mahalagang sentro ng kalakalan sa hangganan ay nawasak din dahilan upang maparalisa ang kabuhayan at transportasyon sa buong rehiyon. Dahil sa napakalaking dami ng latak at mga guho, ang likas na daluyan ng tubig sa buong lugar ay dumanas ng radikal at mapanganib na pagbabago. Ang Trishuli River, na dating kilala sa malinaw nitong tubig, ay naging isang dambuhalang daluyan ng maitim at matingkad na kayumangging putik na lumawak sa sahig ng lambak.
Sa loob lamang ng 30 minuto, tumaas ang lebel ng ilog ng hanggang 9 metro o humigit kumulang 27 talampakan habang nagdadala ng napakakapal na banlik. Sa harap ng matinding krisis, nagkaisa mga otoridad upang magsagawa ng malawakang paghahanap at pagliligtas sa magkabilang panig ng hangganan ng Nepal at China. Mahigit 5,000 tauhan mula sa Nepali Army, Armed Police Force at Nepal Police ang agad na ipinakalat sa mga apektadong distrito, katuwang ang 574 tagapagligtas sa panig ng Tibet. Patuloy nilang sinusuyod ang masalimuot na heograpiya upang matunton ang mga nawawala sa ilalim ng makapal na putik at naglalakihang bato. Gayunpaman, nahaharap ang buong operasyon sa napakabigat na suliranin sa transportasyon at paghahatid ng kagamitan na labis na nagpapabagal sa paghahanap at pagliligtas. Nawasak ng delubyo ang hindi bababa sa 19 na tulay at humigit kumulang 40 hanggang 42 kilometro na mga kalsada, kabilang ang Pasang Lamu Highway at rutang Betrawati-Rasuwa Gadhi. Dahil sa pagkaputol ng mga pangunahing rutang ito, hindi maipasok ang mabibigat na makinarya, mga backhoe at ambulansiyang kailangan para sa paglilinis ng lugar at agarang paggamot sa mga biktima. Naging limitado rin ang tulong mula sa himpapawid sa kabila ng pagpapakalat ng 15 helicopter tulad ng Mi-15 at Airbus H125. Ang makapal na ulap ng alikabok matapos ang pagguho, masamang lagay ng panahon at lumambot na lupa sa sahig ng lambak ay nagdulot ng matinding panganib sa ligtas na paglapag ng mga sasakyang panghimpapawid. Dahil dito, maraming liblib na bahagi ng lambak ang hindi agad narating ng tulong sa mga unang oras ng sakuna. Isa pa sa nagpahirap sa mga tagapagligtas ay ang mabilis sa pagtigas ng makapal na latak na humalo sa napakalamig na tubig mula sa natunaw na yelo. Ang putik na ito ay mabilis na naging parang konkreto, dahilan upang maging halos imposible ang mano-manong paghuhukay gamit lamang ang mga pala at simpleng kagamitan. Kinailangan ng mga tagapagligtas ang matinding lakas at mahabang oras upang masiyasat ang bawat bahay na nabaon sa ilalim ng lupang mabilis na tumitigas. Lalo pang pinalala ang sitwasyon ng pagkasira ng hindi bababa sa 9 na hydroelectric power plant sa kahabaan ng ilog, kabilang ang mga pasilidad ng Chilim at Rasuwa Gadhi. Ang pagkasira ng mga plantang ito at mga linya ng kuryente ay nagdulot ng ganap na pagkawala ng kuryente at malawakang pagkawala ng signal ng komunikasyong cellular sa mga distrito ng Rasuwa at Girong. Maraming sasakyan din ang nabaon sa putik na nagdagdag sa kaguluhan at nagpatagal sa pagtukoy sa kalagayan ng mga apektadong residente. Dahil sa matinding pinsala sa komunikasyon at transportasyon, kailangan pa ng karagdagang pagsusuri upang matukoy ang eksaktong bilang ng mga nailigtas sa magkabilang panig ng hangganan. Patuloy ring inaayos ng pamahalaan ang mga detalye tungkol sa opisyal na tulong pinansyal mula sa gobyerno ng Nepal para sa mga biktima. Kasabay nito, patuloy pang kinukumpirma ang kabuang kalagayan ng operasyon sa paghahanap at pagliligtas sa panig ng Tibet, kung saan marami ring kalsada ang naputol. Upang maipaliwanag ang tunay na mekanismo sa likod ng delubyo, nagsagawa ng agarang siyentipikong pagsisiyasat ang mga dalubhasa sa anyong lupa gamit ang mga larawang mataas ang linaw mula sa Planet Labs at Copernicus Sentinel-2. Pinangunahan ni na Dr. Dan Sugar mula sa University of Calgary at Dr. Kristen Cook mula sa University Grenoble Alpes ang masusing pagsusuri sa mga larawan bago at pagkatapos ng sakuna. Nais nilang matukoy kung paano nakalikha ng ganito kalakas na baha ang isang bundok sa kabila ng kawalan ng matinding pag-ulan sa ibabang bahagi nito. Noong Agosto 26, ang Langtang Lirong ay ganap na natatakpan ng makapal na ulap at alikabok sa atmosfera na nagkubli sa aktual na pangyayari sa itaas. Subalit nang humawi ang ulap at luminaw ang mga larawang kuha ng satellite noong Agosto 27, tumambad sa mga siyentipiko ang isang napakalaking bakas ng pagguho sa bundok sa taas na humigit kumulang 5,200 metro. Ang pagkakabunyag ng pagbabagong ito sa anyo ng bundok ang nagbigay daan upang matuklasan ang tunay at nakakagulat na pinagmulan ng sakuna. Mula sa masusing pagsusuri sa datos ng satelit, napag-alaman ng mga eksperto na ang sakuna ay hindi isang karaniwang biglaang pag-apaw ng lawa ng yelo o glacial lake outburst flood, na kilala rin bilang GLOF, na madalas mangyari sa rehiyon. Ipinakita ng mga bago at lumang larawan na hindi lamang simpleng pag-apaw ng lawa ng yelo o pagbuhos ng ulan ang naganap, kundi isang napakalaking pagkabigo ng estruktura sa matarik na bahagi ng bundok. Ang mismong matigas na batong pundasyon sa ilalim ng glacier ang dumanas ng matinding pagguho. Natuklasan ni na Dr. Sugar na ang bumigay na matigas na batong pundasyon ang siyang bumasag at humila pababa sa dambuhalang bloke ng yelo ng glacier na nakakapit dito.
Ayon sa datos, ang bahaging gumuho sa bundok ay may sukat na humigit kumulang 0.2 kilometro kwadrado at may lapad na halos 2,000 talampakan. Ang pagkabigong ito ng estruktura sa napakatarik na dalisdis ang naging mitsa ng isang napakalawak na pagguho na nagbaba ng milyon-milyong tonelada ng bato at yelo. Ang dambuhalang bloke ng batong pundasyon at glacier ay bumagsak ng humigit kumulang 1.2 kilometro o halos 4,000 talampakan pababa patungo sa sahig ng lambak. Ang napakalaking taas ng pagbagsak na ito ay lumikha ng matinding enerhiya at puwersa na nagdurog sa naglalakihang bato habang bumabagsak. Kasabay nito ang matinding init na nalikha mula sa pagkikiskisan ay mabilis na nagpatunaw sa malaking bahagi ng yelo ng glacier habang bumubulusok ang material. Ang prosesong ito ay nagresulta sa pagkabuo ng humigit kumulang 20 milyong metro kubiko ng napakasiksik na daloy ng mga guho na rumagasa sa bilis na 50 metro bawat segundo o 180 kilometro bawat oras. Nang bumagsak ang mga guho sa sahig ng lambak, pansamantala nitong hinarangan ang daluyan ng Lendecola sa Tibet bago tuluyang sumambulat ng may matinding presyon. Ang pagkawasak ng likas na harang na ito ang nagbunsod ng dambuhalang bigla ang pagbaha sa sistema ng mga ilog ng Botekoshi at Trishuli sa layong halos 170 kilometro pababa ng Agos. Sa sobrang bilis, puwersa at dami ng rumaragasang putik at bato sa Shaprubesi, maging ang mga karatig na sangang ilog ay literal na naitulak pabalik paitaas dahil sa napakalaking dami ng mga guho. Ang mabilis na pagragasa ng pader ng putik at tubig ay hindi nagbigay ng sapat na oras upang makalikas ang mga komunidad sa mabababang lugar. Ang ganitong pambihirang lakas ng agos ang nagpapakita kung gaano kabagsik ang kombinasyon ng gumuhong batong pundasyon at natunaw na yelo. Ang sakunang ito ay nagbukas ng mahalagang talakayan sa pandaigdigang komunidad ng mga siyentipiko tungkol sa mga salik sa kapaligiran at patuloy na pag-init sa matataas na bulubundukin. Ayon kay Dr. Alton Byers mula sa Institute of Arctic and Alpine Research sa University of Colorado Boulder, ang pangyayaring ito ang itinuturing na pinakamalaking pagbaha na may kaugnayan sa glacier na kanyang naitala sa rehiyon. Binigyang diin niya na ang patuloy na pag-init ng daigdig ay nagpapabilis sa pagkatunaw ng mga glacier at ng permafrost sa matataas na lugar. Ipinaliwanag ni Dr. Byers na ang permafrost ay nagsisilbing likas na semento o pandikit na nagpapanatiling matatag sa matatarik na bato, yelo at lupa sa loob ng libu-libong taon. Kapag unti-unting natutunaw ang permafrost dahil sa pagtaas ng pandaigdigang temperatura, nawawala ang likas na kapit ng bundok na maaaring magdulot ng matinding kawalang katatagan at sunod-sunod na sakuna. Bago ang pagguho noong Agosto 26 na itala sa datos ng satelit ang mabilis na pagkawala ng takip ng niebe sa naturang taas sa loob lamang ng 24 oras na nagpapahiwatig ng hindi pangkaraniwang pagtaas ng temperatura. Sa kabila ng pananaw na ito, nagpahayag naman ng siyentipikong pag-iingat ni na Dr. Dan Sugar at Dr. Kristen Cook hinggil sa direktang pagturo sa iisang sanhi lamang. Ipinaalala nila na bagaman ang pagkatunaw ng permafrost ay nagpapahina sa mga gilid ng bundok, masyado pang maaga upang ideklara na ang pagbabago ng klima lamang ang ganap at nag-iisang dahilan ng pagguho. Ang matataas na bulubundukin ay likas ding nakararanas ng pagguho dahil sa grabidad, presyur mula sa pagyanig ng lupa at mga bitak sa geolohikal na estruktura kahit walang direktang epekto mula sa klima. Gayunpaman, nagkasundo ang mga eksperto na sa ilalim ng patuloy na umiinit na klima ng daigdig, hindi na nakapagtataka kung magiging mas madalas at mas mapaminsala ang ganitong uri ng sunod-sunod na pagguho sa matataas na kabundukan. Ang unti-unting paghina ng geolohikal na pundasyon sa matatarik na taluktok ay patuloy na naglalagay sa mga pamayanan sa ibaba sa lumalaking panganib. Ang pangyayaring ito sa langtang lirong ay malinaw na nagpapakita ng tumataas na kahinaan ng buong bulubundukin ng Himalayas. Binibigyang diin ng trahedya ang agarang pangangailangan para sa mas makabagong pagsubaybay gamit ang satellite at mga sistema ng maagang babala sa matataas na bulubundukin upang makapagbigay ng abiso bago pa man bumaba ang mga guho. Dahil ang karaniwang mga satellite na gumagamit ng nakikitang liwanag ay madalas na nahaharangan ng makapal na ulap tuwing panahon ng monsoon, iminumungkahi ng mga siyentipiko ang regular na paggamit ng synthetic aperture radar o INSAR tulad ng Sentinel-1 o NISAR. Sa pamamagitan ng radar, kayang sukatin ng teknolohiyang ito maging ang napakaliit na paggalaw ng batong pundasyon bago pa man maganap ang aktual na pagguho.
Bukod sa mga radar satellite, napakahalaga rin ang paglalagay ng mga aparatong panukat ng pagyanig at geophone sa matataas na lambak ng Himalayas upang matukoy ang mga biglaang pagyanig. Ang pagbagsak ng batong pundasyon sa Langtang Lirong ay lumikha ng isang alon ng pagyanig na katumbas ng magnitude 4.4 na lindol bago tuluyang rumagasa ang baha. Ang agarang pagtukoy sa ganitong mga senyales ay maaaring makapagbigay ng mahalagang babala sa Siopru, Besi at Betrawati ilang minuto bago marating ng daloy ng mga guho ang mga pamayanan. Makatutulong din ng malaki ang pagkakabit ng automatikong mga radar sensor sa ilog na may komunikasyong satellite gamit ang mga network tulad ng Inmarsat o Beidou. Maaaring automatikong magpatunog ng mga sirena ang mga kagamitang ito sa mga bayan ng Siopru, Besi at Betrawati kapag may naitalang biglaang pagbara o mabilis na pagtaas ng tubig sa itaas na bahagi ng ilog. Ang ganitong sistemang gumagana sa tunay na oras ay maaring makapagliligtas ng maraming buhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang panahon upang makalikas ang mga residente. Kasabay ng mga makabagong kagamitang ito, kailangan ding palakasin ang palitan ng datos sa pagitan ng China at Nepal sa pamamagitan ng mga organisasyon tulad ng ICIMOD. Napakahalaga ng mabilis na pagpapalitan ng datos tungkol sa tubig at heolohiya upang maiwasan ang kakulangan ng babala kapag nagsimula ang pagbara at pag-apaw ng ilog sa panig ng Tibet. Kung walang maayos na koordinasyon sa hangganan, mananatiling walang sapat na impormasyon ang mga komunidad sa ibabang bahagi tungkol sa mga panganib na nagmumula sa kabilang panig. Sa pagtingin sa hinaharap, malinaw sa mga eksperto sa heograpiya na aabuti ng maraming taon bago tuluyang makabawi ang mga nasalantang komunidad mula sa trahedyang ito. Ang milyon-milyong tonelada ng malambot na latak na naiwan sa sahig ng lambak ay patuloy na magiging banta sa tuwing magkakaroon ng malalakas na pag-ulan dahil madali itong tangayin ng agos. Kakailanganin ang komprehensibong pagpapatatag ng mga dalisdis, malawakang muling pagtatanim ng mga puno at masusing pagsusuring heolohikal upang matiyak ang pangmatagalang kaligtasan ng lugar. Pagdating sa rehabilitasyon ng infrastruktura, kinakailangan ang masusing pagpaplano para sa muling pagtatayo ng mga tulay, kalsada, ruta ng kalakalan, at mga landas para sa turismo at peregrinasyon sa hangganan ng Nepal at China. Kasama rito ang mahigpit na pagpapatupad ng mga lugar na ipinagbabawal tayuan upang maiwasan ang muling pagtatayo ng mga hotel, tuluyan, at kabahayan sa mismong mapanganib na lugar na dinadaluyan ng mga guho at sa mabababang bahaging madaling bahain ng Trishuli at Botekoshi. Ang mga pamayanang dating nakatayo sa mismong tabing ilog ay kailangang ilipat sa mas ligtas at matatag na mga lokasyon. Dapat ding magsilbing aral ang pagkawasak ng 9 na pasilidad ng hydroelectric power upang baguhin ang disenyo ng mga proyektong pang-enerhiya sa bulubunduking rehiyon. Ang mga itatayong hydroelectric plants sa hinaharap ay dapat lagyan ng mas makabagong imbakan para sa latak at pinatibay ng mga estrukturang panangga na kayang humawak, hindi lamang ng malaking dami ng tubig, kundi pati ng napakasiksik na latak at malalaking tipak ng bato. Ang ganitong mga hakbang ay makatutulong upang hindi agad maparalisa ang supply ng kuryente at komunikasyon sa panahon ng kalamidad. Ipinapakita ng sakunang ito na ang pagsusuri sa mga larawang kuha ng satellite at siyentipikong pananaliksik ay hindi lamang gawaing pang-akademiko, kundi isang mahalagang sandata sa pag-unawa at pagtugon sa mga makabagong kalamidad. Ang wastong pag-unawa sa mga mekanismong heolohikal at may kaugnayan sa mga glacier ay nagbibigay daan sa mas matalinong pamamahala ng panganib sa sakuna at mas epektibong proteksisyon para sa mga mamamayan. Sa pamamagitan ng agham, nagiging mas malinaw ang mga hakbang na dapat gawin upang mabawasan ang pinsala ng mga susunod pang delubyo. Nagsisilbing napakalaking babala ang trahedya sa Nepal at Tibet para sa lahat ng bansang may matataas na kabundukan tungkol sa mga biglaang panganib na dulot ng nagbabagong heolohiya at kapaligiran. Sa patuloy na pagharap sa mga banta ng kalikasan, ang siyentipikong kahandaan, makabagong teknolohiya at maagap na pagsubaybay ang magsisilbing pangunahing sandigan ng sangkatauhan. Kung nais ninyong manatiling napapanahon sa pinakamahahalagang kaganapan at siyentipikong pagsusuri sa ating daigdig, mangyaring ilike ang videong ito at mag-subscribe sa ating channel para sa higit pang malalalim na pagtalakay.